Nag-deliver tayo ng lechugas sa SM Sorsogon. Tara, ikwento ko sa inyo ang buong nangyari. Sabado ng umaga, mga 6 AM ata yun, ay maghahanda na akong ikamada ang mga lechugas. May big time customer kasi ang bibili nito. Ito po ay sa SM Sorsogon. There's so much more, there's such a lot. Lots of excitement, bargains and fun. Shopping convenience for everyone. We've got it all for you. Ito po pala yung before nakuha ko bago ko i-harvest ang mahigit 6 na lechugas. May karamihan din ito at mga ready na tong i-harvest. Okay, maaga tayo ngayon dahil meron tayong malaki ang order ngayong araw na to. So hindi lang ito ordinaryong customer, kundi ito ay isang big time customer. Mamaya, susupplyan natin siya. Isa siya sa mga tenant dun sa SM Sorsogon. So maramihan ang kanyang order, 50 piraso na lettuce. Dagdag pa niyan yung regular natin customer from Uban Public Market ay order ulit. So yeah, simulan na natin ngayon. Agad-agad naman ay inisa-isa kong damputin ng mga lechugas para ibalot sa plastic. Tanong, bakit pa kailangan i-plastic? Pwede namang hindi ibalot yan. Ang sagot ko po dyan is para hindi totally ma-drain yung tubig sa loob ng cup. Napapabagal po natin kasi ang pagkalanta at pagkalagas na ito. And also, para manatiling fresh at malatong pa rin ng lettuce kapag nakababad pa rin ito sa tubig. Okay, so katatapos lang natin i-refill itong mga tuna box. Buo siya kadami. 25 cups sa isang tuna box. So yan, medyo mahirap pala sa lansan ito dahil sinalansan mo yung isa, may mahuhulog na isa. So anyway, nasolusyon na naman natin. So at least sa susunod, alam ko lang anong gagawin. Okay? Tinuloy-tuloy ko lang ang pagpili ng mga pwede pang i-harvest. May iba pa kasi na konti pa ang dahon at maliliit pa. May iba naman na pulok na yung dahon dahil hindi ito nasisinagan ng araw. Need nang naman tanggalin yung mga dahon na yun. Isang piraso para makumpleto na ang 50 na lechugas para kay SM. So, kompleto na ang order ng ating mga customer. So, meron dito 25 plus 9. Total po 59 lettuce ang bilis po natin. So, first time in the history of our agricultural farm na isang bultuhan. Gagawin ko na lang ngayon is diretso muna tayo sa palengke. Tapos sa palengke, diretso na tayo sa SM. Matapos ang ilang oras na preparasyon ay ready na tayo to deliver. Ito po pala ang 59 na lechugas na ready na nating i-deliver. Perfect na perfect po yan. Meron din palang 10 kg sa briquette na isasabay ko sa deliver. Dahil another milestone ito para sa akin ay nagpa-picture muna ako. Sinalansan ko na agad ang mga ito sa aming maliit na tricycle. Masyadong malaki ang spasyo na kinain ng tuna box. Kaya sa itaas ko muna ilalagay yung isa. Nung okay na, ay agad na kami tumungo sa aming unang sadya. Ang una muna nating pinuntahan ay sa Uban Public Market. Bali siyam na lechugas ang binili nila at that time. Nung nakuha na natin ang bayad, ay agad na kaming naghahanda para sa susunod na deliver. Pagkatapos yan ay agad na kaming dumiretso sa SM Sorsogon. May kalayuan din po ang distansya nun, mga 22 kilometers din ang layo. Inabot na kami ng ulan sa Kasiguran, Sorsogon. Ito yung sumunod na bayan after ng Uban. Pagdating naman sa mismong Sorsogon City, ay tila ibang dimensyon ang aming nabutan. Wala kasing bakas ng anumang ambon o ulan ang daanan dahil tuyo na tuyo ang mga ito. Mga ilang minuto na lamang ay andito na kami sa aming sadya. Welcome po pala sa SM Sorsogon. Every weekend pala ay mayroon silang market day. Ito yung araw na kung saan ang mga farmers dito sa Sorsogon Province ay pwede magbenta sa harap ni SM. May bayad po yan syempre. Every weekend po yan nagaganap. Anyway, nakausap po pala si Kuya Benji. Siya yung buyer ng aming lechugas. Nagkaroon lang kami ng konting kwentuhan about kung ilang years na sila nagtitinda sa SM. And ano ang madalas nilang ibinibenta. Nanghihirit pala ako ng contact number para just in case na willing silang bumili ulit ay pwede kaagad tayo mag-deliver. Siya naman po si Ate Myra, ang asawa po ni Kuya Benji. Busy siya ngayon magbalot ng plastic para sa mga lechugas. So habang busy si ate ay sinamantala ko na magpa-picture sa harap ni SM Sorsogon. Another milestone na naman po kasi ito para sa Tabok Agricultural Farm. Pagkatapos niyan ay may pupuntahan pa ulit kami. Meron kasing order ng 10 kg na biget dito sa Sorsogon.
Gusto niya rin kasi itry yung briquette ko if maganda gamitin sa business niya. Nagkakarinderya po kasi sila. Anyway, dati pala ay bumibili ako sa kanila ng mga durog na uling last time. Marami rin kasi yun. Mga labing 4 na sako ata yun. Pero ibang kwento naman yun. Gagawan ko yun ng separate video para sa iba pang mga detalye. Going back, ayun na nga. Na-meet na natin si buyer. After that ay in-explain natin yung mga tips and tricks kung paano gamitin ng tama ang briquette. Baga muna kayo ng ano uling, tapos pag nagbaga na, ipatong nyo. Sige, salamat! Nung okay na ang lahat ay natapos na natin sa wakas ang sadya natin para sa araw na iyon. Bali mga alas 2 na ng hapon kami nakauwi. Dumaan ulit kami sa SM Sorsogon para tingnan kung naubos na. Hindi masyadong nakuha sa camera pero based na nakita ko ay parang 10 cups na lang ang natitira para sa araw na iyon. So ayun, yun na po ulit ang kabuuang kwento para sa araw na iyon. Naging produktibo at naging masaya ang ating naging karanasan para sa araw na iyan. Kita-kits ulit po tayo sa susunod kong kwento.